Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Ayun po ang aming hiling. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay at mga taga-pakinig nitong minsay na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 12 hanggang 15. Ito, mga kapatid kaibigan, ito ang huling paghukom ng Diyos. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga nito. Ito na ang kahuli-hulihang hukom ng Diyos. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Ito, mga patay, hinatulan dahil sa mga kasalanan, paggawa ng mga masasama. Hinatulan ng Diyos. Binuksan ang mga aklat. Aklat ng buhay, aklat ng mga gawa. Binuksan ng Diyos. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 12. Ito ang huling paghukom ng Diyos. 13. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 13. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Hinatulan ang bawat tao sa kanilang mga ginagawa, masama man o mabuti. Yan. Ang Diyos ay nakatingin. Pag masama ang ginagawa, ayan, delikado ang sasapitin. Bakit? Itatapon niya sa lawa na apoy. Lahat ng mga masama, itatapon niya doon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang ibig sabihin yan. 14. Ito sinasabi dito sa versikulo 14. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. So, sinasabi rito, ito ang pangalawang kamatayan, itong lawa ng apoy. Mamatay ang ating physical, ito mamatay. Mamatay pa rin ang ating spiritual. Ayan, pangalawang kamatayan eh.
Anong sinasabi rito? Dahil itatapon sa lawa na apoy ang mga gumagawa ng masama. Ito, katotohanan ito mga kapatid kaibigan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay katotohanan. Ito ang huling paghuhukom. Pag maitapon ang isang tao sa lawa na apoy, wala na talagang pag-asa yan. Ayan na ang huling paghuhukom. Di na pwede magsisi. Di na ka pwede tumanggap sa Panginoon. Basta itapon ka, wala ka ng pag-asa. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Ito katotohanan. Katotohanan ito. Itatapon niya sa lawa na apoy ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang mangyayari sa mga tao nga ayaw maniwala, ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw tumanggap kay Kristo. Ayan ang mangyayari. Ito katotohanan to mga kapatid kaibigan. Ito mensahe ng Diyos para tayo ay paghanda. Ihanda natin ang ating sarili hanggat hindi pa to nangyari. Dahil pag nangyari ito, hindi ka nakapaghanda, hindi ka naniniwala nitong mensahe na to, aabotin talaga nito ng huling paghukom ng Diyos. Itatapon sa lawa na apoy. Ayan ang mangyayari, mga kapatid kaibigan, sa mga tao nga ayaw maniwala, ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw tumanggap kay Kristo. Ito ang sasapitin ng mga taong ayaw maniwala. Sinabihan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kung sino tagapagligtas, tinuturuan tayo ng Diyos. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Yan. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Maliligtas tayo pag tayo ay nananalig kay Kristo at tayo ay tumanggap kay Kristo. Yan. Hindi itatapon doon sa lawa na po yun. Dahil pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid kaibigan. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para makaiwas sa parusa ng Diyos sa itong lawa na apoy. Delikado itong lawa na apoy, Impierno ito. Last verse, 15. Ito sinasabi dito sa versikulo 15. At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Pag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, tiyak itatapon ka sa lawa ng apoy. Yan ang sinasabi rito. Pag hindi natagpuan ang pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Ito ang kamatayan. Pangalawa na kamatayan. Ito ang tinatawag na impierno. Ayan mga kapatid kaibigan. Pag hindi matagpuan ang pangalan mo, na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak tatapon talaga sa lawa na apoy. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag narinig nyo itong mensahe na ito, paniwalaan nyo ito. Dahil ito ay katotohanan. Ito ang mangyayari sa huling paghukom ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ito ay katotohanan.
Pag hindi ka nakakatiyak sa iyong kaligtasan, ngayong buhay ka pa, delikado, kapatid, kaibigan. Dahil hindi mo alam kung saan ka ilalagay ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, buhay pa tayo. Kaya sinabi, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayong buhay pa tayo, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Paano natin masigurado ang ating kaligtasan? Si Kristo ang tagapagligtas. Wala nang iba. Alam natin na walang ibang pangalan nga makapagliligtas, kundi kay Hesus Kristo lamang. Siya lamang ang tagapagligtas. Kaya dito, ipinakilala ko sa buong mundo nga si Hesus Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya siya, Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito ang ating pinag-aralan ngayong umagang ito. Katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong oras na ito, kung sino mang hindi nakakatiyak, pag narinig itong mensahe na ito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Kaya ang kaligtasan, nasa pananalig kay Kristo, nasa pagtanggap kay Kristo. Pag hindi pa nyo tinanggap si Kristo ngayon, tanggapin nyo ngayon. Baka biglang bawian ng hiram na buhay, hindi nyo natanggap. Ayan, ano hintayin? Hatol ng Diyos. Hatol na lang ang hintayin. Basta hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hintay ka na lang sa hatol ng Diyos. Ayan. Yan kapatid, kaibigan. Kaya nga dito, iminsahe nga walang ibang takapagligtas, si Hesus Kristo lamang. Kaya siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pagkatapos ng tinanggap ang ating Panginoon, ano gagawin mo? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yan ang pangalawang gagawin. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Dahil paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Ikaw ay bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Dati masama ka, ngayong bagong nilalang ka na, huwag ka na gumawa ng masama. Dahil hindi na maulit nga maipako pa si Kristo sa cross. Isang beses lang yun. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat itinuturo ng Diyos. Anong sunod gagawin para matapos ka mabautismohan? Sundin ang kanyang mga utos. Kaya ang sinasabi sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Totoo kang nakakilala, sumunod ka sa kanyang mga utos. Huwag mo itakwil ang utos ng Diyos. Huwag mo burahin ang utos ng Diyos. Huwag mo lapastanganin ang utos ng Diyos. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo sa 1:14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi niya binura ang kanyang utos. Hindi niya sinabing wala na ang utos. Binura na. Hindi niya sinabi yun.
patupad ang utos ng Diyos. Dahil ang Diyos Ama ang sumulat yan sa mga utos. 2 tapyas na bato sinulatan ng Diyos Ama. Daliri ng Ama ang isinulat yung mga kautosan. Kaya ang utos ay banal. Banal ang utos. Kaya mga kapatid, kaibigan, naglagay ang Diyos ng palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Ano ang ginawa ng palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang ginawa ng palatandaan ng Diyos. Nga, ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Utos, tinuturuan tayo. Dahil ang Diyos naglagay ng palatandaan. Ang ikapitong araw, ang Sabat, ang Sabado, ayan ang ginawa ng palatandaan ng Diyos. Dahil nung natapos itong ginawa, itong mundong ito, lahat ng bagay ginawa ng Diyos, sinabi niya, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Ibig sabihin ba napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya bakit sinabi nga magpahinga? Para tayong mga nilalang, tayong mga anak niya, sumunod sa Kanya. Yan ang ibig sabihin yan. Sundin natin ang Kanyang mga utos. Kaya ang Diyos ang nagsulat yan sa 2 tapyas na bato. May mga utos na binura. Yung pagkatay-katay ng mga hayop. O mga dugo, iwisik-wisik. Yun ang binura. Dahil naganap na kay Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang kanyang dugo, ihinugas ng ating kasalanan. Kanyang buhay, ang ibinayad nating kasalanan. Ayun ang binura. Yung mga pagkatay-katay ng mga hayop o anumang mga hayop, yung katay-katay, yung dugo, iwisik. Ayun ang binura. Hindi na pwede yun gawin. Kay si Kristo ang katuparan. Yan ang ibig sabihin niyan nga, may utos nga, binura. Di naintindihan ito. Itong utos na 10 utos, dito binura. Dahil nasa bato, nakasulat ito. 2 tapyas na bato. Yan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Saan mababasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo dyan. Versikulo 22. Versikulo 23. Mababasa mo, makabasa ka ron ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa, di isang bansa lang, di lang Israel lang ang sinabihan. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu sa katotohanan. Ayan. Pero hindi makapagsamba ron, hindi makapunta ron yung mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapasok ron at makapagsamba ron. Mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Itong ating pinag-aaralan ngayon, umaga ito. Pero pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapunta ron. Hindi makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang destinasyon ng mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Yan ang destinasyon nun. Pero ikaw kapatid, kaibigan, ngayon pag narinig mo itong mensahe nito, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, nananalig ka kay Kristo, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag hindi ka naniniwala, tiyak din itatapon sa lawa na apoy.
Yun ang impyerno, pangalawang kamatayan. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang katiyakan. Kompleto ang itinuro ng Diyos. Tinuturuan tayo para hindi tayo mapahamak. Tinuturuan tayo sa mga ipinagbabawal ng Diyos. Yung mga rebolto, mga imahen, mga larawan o ano pa yan, ipinagbabawal ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos nga, lagi kang harap-harap yan. At dalangin ka. Ayaw ng Diyos yan. Dahil magagalit ang Diyos. Anong sabi? Ang mga tigsimbang Diyos-Diyosan ay itatapon sa lawa na po. Pahayag 21, versikulo 8. Ayan. Iwasan natin nga magharap-harap tayo ng mga larawan o mga rebolto o mga imahen. Iwasan natin yan para makaiwas tayo sa hatol ng Diyos. Para hindi tayo itatapon sa lawa na apol. Yung naglalagablab at asupre. Ayan. Diyan itatapon. Ang sabi ng Diyos. Dito ipinahayag dito. Huwag lang kayo magalit. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Pati buhok natin bilang ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ikaw nagagalit o ikaw ay natutuwa. Kung ikaw ay tumanggap sa salita ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Lahat ng tao, alam ng Diyos yan. Kaya mga kapatid kaibigan, buksan natin ang ating isip, ating puso, nga maluwag na tanggapin natin ang salita ng Diyos. Para tayo ay makaiwas sa parusa ng Diyos. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakailala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Iyon lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na ito. Sila makakilala sa iyo at ikaw ay matanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming sabot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Bakit